Habagat muling nagpabaha sa Pampanga. Ang Kongtadong Dam po ay umapaw. Sobrang lakas ng ulan. Ngayong panahon ng habagat, karamihan sa mga bayan ng Pampanga ay binaha. Dito rin guys, ay pinuntahan din natin ang possible location ng sinasabing Sabo Dam sa may Magalang Arayat Bypass Road, kung saan posibleng itayo ang isang malaking dam na pag-iimbagan ng tubig, at siya rin sinasabing posibleng solusyon sa pagbaha sa Pampanga. Dito rin guys ay pinuntahan ko din ang Peñaranda River, kung saan makikita ang Peñaranda Dam. Dito guys, makikita natin na umapaw din ang dam na ito. Ang katubigan nito guys ay nanggagaling ng Rio Chico River at ng Peñaranda River, kung saan makikita ang Minalupang National Park. At dito rin guys, pinuntahan ko din ang ginagawang water impounding facility sa may Cabiao Bayada, sa may Cabiao River, kung saan bagamat hindi pa tuluyang konektado ito sa Pampanga River, ay nakakatulong na rin kahit papano sa pagsalo at pagbawas ng baha na nararanasan ng Pampanga River. So tara guys, i-update natin ang epekto ng habagat sa lalawigan ng Pampanga. So ayun guys, galing pala ako ng Rizal kahapon. Dun sa may Patabangan lang guys, hindi sila nagpapagawa na kahapon. Dumiretso rin ako ng Gabaldon kahapon. Yung tubig naman dun sa dulo ng Pampanga River, sa may Tupinga River, pababa na yung ano niya, yung level. Hindi na siya gaanong mataas. So ang nagko-contribute lang talaga dito yung pagbaha dyan sa Pampanga, yung nagagaling na lang dito sa Peñaranda River. So tara, punta tayo ng Kongtadong Dam. Lobat pala yung yung GoPro. Eh, hindi ko magamit, nakalimutan ko i-check. Kaya update natin yung kalagayan ng katubigan dito sa taas guys. Dito sa Nueva Ecija. Yung katubigan ng Peñaranda River guys, saka ng Rio Chico, mag-merge yan. Papunta dito sa may Peñaranda Dam. Tapos pupunta yan ng Pampanga River. Itong ngayon, papunta dun sa may Kongtadong Dam. Yun yung pupuntahan ko ngayon guys. I-update natin.
Sarado dito na po ako sa may Cabiao Viaduct, kung saan makikita ang ginagawang water impounding facility dito sa may Cabiao River. Ito'y tutungo po papunta ng Candaba, Pampanga. Ang katubigan ng Pampanga River guys ay i-divert papunta dito sa may Cabiao River, papunta ng Candaba Wetlands. Dito guys, makikita din natin na meron din palang mga komunidad dito sa ilalim ng Cabiao Viaduct, kung saan ito ay meron palang spillway at meron din siyang pumping station. Ang mga trabahador dito guys at ang yung mga heavy equipment ay itinanggi muna pansamantala dahil sa laki na rin ng katubigan ng ginagawang water pumping facility na ito. Yung Viaduct guys. So dito guys, meron na pumping station yan ah. Pasok na yun doon, kapita na. Pasok na yung pampagariyan. Ang meron pa na kami dito. So dito guys, nandito na tayo sa may San Agustin Bridge dito sa may Arayat, Pampanga, kung saan matatanaw na natin na umapaw na talaga ang Pampanga River, dahilan upang tuluyan ng bahayin ang kabayanan sa low-lying areas katulad ng San Fernando, Apali, Macabebe, Masantol, Sasmuan, Guagua, Minalin, maging na rin sa lalawigan ng Bulacan, sa may Kalumpit, Paombong, Hagonoy, dahil na rin sa matinding ulan na dulot, sa matinding ulan na dala ng habagat. So dito guys, ito na yung irrigation road
papunta ng Kongdadong Dam, kung saan makikita ang spillway ng Kongdadong Dam. Ito'y nagsisilbing irigasyon sa mga pananim ng mga Kapampangan. Clearing dito guys. So ito na yung spillway ng Kongdadong Dam, guys. Sa kasalukuyan, nakasara ito. Dito rin makikita natin na umapaw na talaga ang Kongdadong Dam. Lahat ng gate nito, guys, ay nakataas, nakabukas. Sa sobra kasing laki na ng tubig ng Pampanga River, kailangan na nila itong buksan. Dito rin makikita din natin talagang umapaw na yung dam at pumunta na sa katabing mga kabukiran ang baha na dulot ng habagat. So ayan guys, nakabukas na yung gate. Silipin natin. Pwede ba?
Grabe guys, ang daming water lilies. Nakabukas yung gate kasi. Sa ilalim dumadaan yung tubig yan. Ah. Kaya pala. Lahat na ng tubig dito guys, nanggagaling yan sa may, doon sa Talavera River. Nanggagaling yun sa sa may Karanglan, Nueva Ecija. Yung Talavera River. Yung Batangabangan Dam naman ngayon, hindi naman siya yung Batangabangan Dam, hindi naman siya nakabukas ngayon. Bali yung lang, yung Peñaranda River talaga nag-overflow ngayon. Tapos yung dalawang gate niya nakabukas. Tapos dito naman sa kabila guys, yung yung karugtong ng Talavera River, yun naman yung yung Tarlac River. Nanggagaling yun naman ng Balog-Balog Dam, yung ginagawang dam dun sa sa San Jose Tarlac. Ang dami na pinagmumulan na ng baha dito guys. Mula dun sa pinakadulong bahagi, yung sa may Dupinga River. Dupinga River, kabila Patabangan River, kabila Talavera River, itong kabila Tarlac River naman yung galing na Tarlac. Meron pa doon dami. Sapaw na talaga siya. Ayan Doon lang sila. Dali natin dito sila Sapaw talaga. Ito na yung dulo guys Yan. Pumunta na dun sa mga kabukiran yung tubig ng ng dam. So, sobrang laki na ng tubig. Umapaw na talaga. Grabe. So ito po yung update dito sa Pong Dadong Dam. Bali may proposal si si Nanay Lilia Pineda na magkaroon daw dapat ng Sabo Dam. Ito Pong Dadong Dam na to kasi guys, naka-design lang siya para sa pang-irrigation. Bali, inarangan nila yung Pampanga River para magamit siya patungo dun sa mga irigasyon. Magtatayo daw sa budap dito. Yung may kakayahan ng mag-imbak ng tubig talaga. Yung maraming sa kakayahan na rin ng electricity. Yung kasi doon sa may Cabiao Viaduct, hindi pa naman tapos yun, pero kahit pa paano nakakatulong na siya para mabawasan yung tubig dito. Pero namaragasa pa rin siya talaga. Lahat ng tubig dito guys, pupunta yan doon sa Delta, doon sa Consuelo de mga bebe. Yun ay pinakatulo nun. Kaya ngayon hanggang ngayon lubog pa rin yung bayan ng Apalit, Makabebe, Masantol, Minalin, Sasmuan, Guagua. Yung kasi guys, elevation ng dagat mas mataas na siya kumpara dun sa kabayanan ng Masantol, Makabebe. Dagdag na natin yung Minalin sa Sasmuan, pati yung Guagua, yung mga ibang part ng Guagua, Pampanga. Sobrang dami kasi ng pangangailangan nila sa tubig na
magagamit yung malinis guys. Napipilitan sila mag-extract ng tubig galing dun sa ilalim ng lupa. Tapos dagdag pa natin yung siltation. Yung siltation na yan guys, kada isang taon 4 to 6 inches yung ano, ilulubog ng lupa dun sa ano, Makabebe Masantol. Ganun. Dagdag na rin natin yung ano, kaligbayan dun sa Kalumpit, Hagonoy, Paumpong. Karamihan nun dito nang gagaling guys. Pati na rin yung sa Angat Dam. Yun sa Randa Dam kasi guys, yung likod nun, yung Angat Dam. Yung likod ng Angat Dam, sakop yun ng ano, ng Doña Remedios Trinidad. Yung Rio Chico River, doon nanggagaling yung ano, yung tubig doon. So pati dito na lang po yung, ano, yung update dito sa may kong Dadong Dam. Nakaangat yung ano, yung gate nila ngayon. Ayun ang taas. Kung ilang daan taon na yung Pampanga, 450 years na tayo, hanggang ngayon dun pa rin tayo sa groundwater at kumukuha. Ang iniisip namin, yung ating pong mga source of water, puro underground yung ginagamit nating extraction. Wala pa tayong surface water. At po kareng manungkulan, kareng kapitan, mayor, gobernador, senator, presidente. Nung ngayon kami po yung sopan kening albog, buran nyo na kami mo po mapa. Buran nyo kami po mapa ni Pilipinas. This is Metro Manila, the capital of Philippines. It has a geographic problem that billions of dollars still haven't solved. The city is built on a narrow strip of land with Manila Bay on one side and Laguna de Bay, the largest lake in the Philippines, on the other. The two are connected by the Pasig River. At the narrowest point, the distance between them is only about 10 to 15 kilometers. To the east sits the Sierra Madre mountain range. Every rainy season, when those mountains get hit with heavy rain, the water rushes down into Laguna de Bay. When the lake gets too full and the tide in Manila Bay is too high, the water has nowhere to go except straight into the streets of the city. Geography put Manila in a trap, and no amount of money has been able to get it out. Sa dami ng ginagawang reclamation area doon sa Laguna de Bay guys, more or less 30% ay meron ng reclamation doon. Dagdag pa natin yung Manila de Bay na napakarami din ng reclamation guys. Lahat ng tubig ng Laguna de Bay sasuluhin din kalaunan ng Manila de Bay. At doon sa Manila de Bay guys, pag nagkaroon ng high tide, sinasalo din niyo yun ng mga catch basin katulad ng Bulacan at ng Pampanga. So ito po yung Magalang Arayat Bypass Road. Dito po yung posibleng itayo yung Sabo Dam na pinopropose ng Pampanga Provincial Government. Ang nakikita nyo ang baha na to guys, nag-overspill kasi yung Talavera River galing ng Tarlac sa kanang Nueva Ecija. Yan na yun. Ito yung likod ng Mount Arayat. Dito rin pala sa Bagalang Arayat Bypass Road guys, yung dati nilang food park ay sinara na dahil meron daw nagpaputok ng baril dito. Isama pa natin yung noise pollution sa pagkakalat ng basura. Kaya ito ay naisara at nilipat doon daw sa may bukana na ng Bagalang Arayat Bypass Road.
So ito na po yung Magalang Arayat Bypass Road. Malaki din pala yung kalsada nila dito guys. Meron siyang 4 lanes. Napakahaba na rin pala ng nagagawang kalsada dito. Ang lugar na ito guys ay isa sa mga bird sanctuary dito sa Pampanga. Ang ganda ng kanilang lugar dito guys, napakatahimik. Gawat na bangga, dito sa Obia River. Pwede na yung dulo. Dito kahana. Grabe no. Ito pala yung Arayat Magalang Road. Arayat Magalang Bypass Road. Ito pala yun guys. Kung natuloy sana at nagawa ng maayos yung mga flood control project, maaaring ganito sana yung mga itsura ng mga flood control projects dito sa ating bansa guys. At may iwasan sana yung pagbaha tuwing panahon ng habagat at rainy season.